Sa mga may balak pong magtrabaho abroad, bukod sa pag-iingat sa mga illegal recruiter, huwag din dapat paluloko doon sa mga nagpapa-made for rent. Yan po kasi yung ginagawa ng ilang dayuhan sa ilang kababayan nating kasambahay kung saan pinauupahan sila ng mga recruiter o kaya ng mismo nilang mga amo para manilbihan sa ibang bahay. Balita natin ni Sherian Torres. Marami ang nangangarap magtrabaho sa ibang bansa, pero ang ilan sa pagnanais na makatikim ng kaunting ginhawa sa buhay napapahamak pa. Si Marie, di niya tunay na pangalan, 2 buwan daw naging maid for rent sa bansang Jordan noong 2010. Nakilala namin sa province yung recruiter mula sa probinsya. Siyempre, tiwala kami kasi kaibigan din namin siya. Gusto kong mapag-aral mga kapatid ko sa kolehiyo. Gusto ko mapagamot yung nanay ko sa heart. Supposed to be ang trabaho namin, janitress sa mall. Nung dumating talaga kami sa Jordan, kinuha kami ng mga Arabo dun sa airport. Yung passport namin di mahawakan. Sa halip na mall, sa isang malapalasyong bahay sa Jordan napunta si Marie. Bumagsak din sa $200 ang sweldo niya bilang all-around domestic helper. Kalaunan, nadagdagan pa ng 3 bahay ang pinaglilingkuran ni Marie. Bali, gigising ako ng 6 to 9. Diyan lang muna ako sa isang bahay. Tapos mga 12 na banda, kukunin naman ako para magtrabaho sa isang bahay. Hanggang 4 yun. Hanggang gabi na, sa ibang bahay naman. 4 to hanggang alas 12. Tapos babalik naman ako dun sa isang bahay. Hanggang alas 3 yan, gising pa ako. Ang lahat na ito, tiniis daw ni Marie hanggang sa... Mag-isa na lang ako sa loob ng bahay. Doon ako nangingi ng tulong. At that time kasi buong-buo ang loob ko mag-abroad. Kasi nga, wala kami pambayad sa kuryente. 1 month, wala kami kuryente. Tapos wala kami tubig. Ang kwento ni Marie, isa lang daw sa maraming istorya natatanggap ng Migrante International tungkol sa made for rent o mga kasambahay na pinauupahan ng mga recruiter o kaya mismo mga amo sa ibang bahay. Maliwanag, violation yun dahil sa sinasaad sa kontrata na meron ka lamang isang amo at may oras ka ng pahinga at hindi pwedeng pahihiramin ka. Kinumpirma naman ng Philippine Overseas Employment Administration na nakakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa mga tinatawag na made for rent. Sa ngayon, as I said, may preliminary reports na and it's just a matter of reporting this out in an IACAT meeting. Kailangan ma-validate ito through documented evidence and case build-up kasi kung totoo yung mga aligasyon ay ito ay may semblance of human trafficking and therefore it should be a concern of the Interagency Council Against Trafficking here headed by the DOJ and the Vice President. Pinakakapal na raw nila ang mga ebidensya laban sa ilang recruitment agency para makasuhan. Sa mga gusto mag-abroad, ang mahigpit na paalala ng POEA bago kayo kumontrata ng isang recruitment agency, siguraduhin niyo muna na sila ay nasa listahan ng POEA o kaya ng Department of Labor and Employment o maging ng inyong local government unit. Ang isang lehitimong recruitment agency daw, walang isang agent na umiikot o nag-house to house. At kung ang pwesto na papasukan nyo ay domestic helper o kaya ay seafarer, hindi ito nang hihingi ng placement fee. O kung hindi man, isang buwan ang sweldo nyo, pero ito ay kung kayo ay may kontrata na. Sherian Torres, GMA News.